may napakaangas tayong bisita. You know, isang napakasipag na tao. Isa siyang vlogger pag hindi siya, pag hindi siya nag-work. Pagpasok at paglabas nyo sa building nila, siya ang nagsisigurado na safe kayo. At higit sa lahat, napakabuting ama. Alright, welcome sa Feature Pinas. This is your host, John Persley. Ladies and gentlemen, hello. Tulungan niyo ako i-welcome ang talentado Guardia. Yeah, good evening. Yes, sir. So, pwedeng magpakilala ka muna. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Marjon Salazar. Pero ang ano ko po sa FB, Marjon John. There you go. Taga PDP Nimalayan, Oriental Mindoro. Yes, sir. At isang guard. Alright. So, yun ang trabaho mo ngayon, guard. Right? Yes, sir. So, pwedeng paki-explain mo yung trabaho mo bilang isang gwardiya? Bilang isang guard, trabaho ko po na pangalagaan ng ari-arian at saka buhay nitong aking pinagyudutihan. Yun po ang ng isang guard. Mga pumapasok at lumalabas, ikaw ang bahala doon sa kanila, right? Na ikaw ang naghahawak sa buhay nila, to be honest. Yes, ganun talaga ang trabaho ng isang guardia. Yeah. So, to protect lives and property. Yes, sir. So, sa tingin mo, gaano kadelikado ang industriya ng pagiging gwardiya? Naku, sobrang delikado. Hindi rin natin alam kung Hindi alam kung sino mangyayari. Hindi alam kung sino papasok. Mangyayari sa araw-araw eh. Right. Hindi alam kung sino papasok. Hindi natin alam. Yeah. Napaka para kasing na rin yun eh. Yung hindi mo alam kung sinong papasok dun sa building nyo paminsan-minsan o sinong papasok sa building nyo na ma-hold up bigla sa labasan, Yeah. Hindi natin alam. Ang alam natin mga customer yan eh. Right. Kaya So sa tingin mo, gaano kahirap maging gwardiya? Like yung araw-araw nyo. So yung depende kasi sir sa sitwasyon niyan sa pinagbibutihan. Right. Kasi meron talagang building na mahigpit, gano'n. Mm-hmm. So dito naman sa ko ngayon, sa pinagbibutihan ko, so parang hindi naman masyadong delikado. Yeah. At saka parang safe dito. Safe. Maganda yun. Medyo big time yung busing ko, kilalang tao. So, walang pumapalag. Ay, mahirap siguro banggain eh. Pagbabangga ka na ko eh. Bariya ka lang. Right. Sa kanyang kaya mahirap din bangga eh. Yeah, totoo yun. Isa sa pinakamayamang tao dito sa Pilipinas yun, pag binangga mo eh, naku po. Alam mo, yun ang isang gusto ko sa Pilipinas na, well, siguro hindi maganda para sa iba, pero para sa, para siguro dun sa may mga pera. Nasa Pilipinas yung tunay na tinatawag nilang money is power. Talagang walang papalag sa'yo pag alam nila mapera ka. Wala. Talagang matatakot ang Yeah. babangga. Siguro masarap siguro, pag marami ka talagang pera sa Pilipinas. Yun ang mga pinakamasarap. Ang dami, isang tawag mo lang, matutulungan ka ng mga tao kahit hindi mo bayaran. Dahil lang alam nila may pera ka. Kilala ka eh. Yeah. So, ilang taong ka ng gwardiya? So, bali, pa lang ako, mga 1 year pa lang ako mahigit nag-guard. So, bali pa 2 duty ko pa lang to. Okay. Yung una, ako dati, sir, sa BGC, Pondo. Oh, BGC dun sa may Taguig. Doon napaka-safe ng mga talaga. Marami mga mapipera dun eh.
puro CCTV kasi sa bawat ano dun. Right. Kaya mayaman, puro building dun eh. Right. Yeah. So dito sa pangalawa kong ano, medyo maganda rin yung buot na paswerte dito. Medyo maganda rin yung swertihan lang. Yeah. So anong so gusto mo ba yung trabaho mo? Bilang trabaho ko ngayon, gusto ko tong trabaho ko dito. Yeah, siguro. Kaya talagang tsatsaga ako dito. Yeah. Kasi mabait na yung amo mo, mabait pa yung mga kasama mo dito. Yun yung maganda dito. Yun ang pinakamahalaga, yung na-enjoy mo, yung mga katrabaho mo. You know, kasi mahirap pumasok pag ayaw mo yung mga katrabaho mo. Mahirap, tapos hindi mo pa mga kasundo yung mga tao dito. Kaya hindi ka tatagal dito. Right. Sa isang trabaho. Mahirap. So, ano naman mga ayaw mo sa trabaho mo? So, sa mga ayaw ko, yung siyempre, hindi mo maiwasan sa trabaho yung papalakas mo sa manager mo para siraan ka lang kasama. Yung mga sip-sip. Yan nasisira yung ano mo trabaho mo sa mga ganyan. Siraan ka para lang sila lumakas. Hindi nilang galingan ng trabaho, masip-sip pa. Wag na yung ganun. Yeah. Pare-parehas lang naman tayo Parehas lang kumakayod araw-araw at nagtumumano ng pamilya. May pamilya, wala naman tayo. Tatrabaho tayo para sa pamilya natin. Huwag tayo magsira. Right. Yun yung isang ayaw ko sa trabaho mo. Trabaho. So halimbawa sa pinakamababang posisyon sa trabaho. Halimbawa, magsisimula ka sa pinakamababang posisyon. Hanggang saan ang kayang abutin ng posisyon nyo dyan sa trabaho? Bale kasi dito, pag siyempre masipag ka lang, pwede kang umangat, maging OIC, and then mataas pa, maging head ng security. Tawag dito, head ng security, as kung talagang tatsagain mo, talagang baka balang araw, pwede ka na magpatayo ng ano mo, ng sarili mong agency, ganun pag umunta dito, ganun. May ano talaga siya, may ano bang tawag doon? May pinagbubunga, basically. Oo, meron, basta tiyaga lang at sipag, yun ang ano nila Kasi, ba mamalay ka, mamalay kami, security ka na ni Marcos. Isa na kay kunin ako ni Boss Villar, pero baka hindi mo mangyayari, maliit kasi. Si Boss Villar, hindi alam ni Boss Villar, may salikwat, masalikwat ka. Yung mga training ganun, pag kukunin ka ng isang VIP na ganun. Iba pa yung training nila. Iba ba yung training? Siguro parang mga training yun ang parang pulis o military, no? Ganyan, military. So itong pag-guardian na to, ano ba yan, like, tungtungan mo lang para sa mas malaking plano o pa ngayon talagang nagsusurvive lang muna? Bali, itong pagiging guard ko, siyempre, wala naman akong tumaas ang rito. Basta ang gusto ko lang makaipon. Basta ngayon, survive lang talaga. Ipon, tapos makapagpundar ng kahit kunting pagkakakitaan mo. Pag nag-retire ka, hindi mo na kaya so may pagkitaan ka kahit mayaw ka na sa pagiging guardian. Kita ko nga, nagpa-vlog ka Kita ko sumasayo ka lagi. Supporter mo ko, sir. Boss. Alam mo ba, ang paborito ko, yung nagpa-piano ka. Tawa-tawa ako doon. Siguraduhin nyo, supportahan nyo to si Marjon Jan, alright? Tagal na. Tsaka kailangan para hindi ka ma-stress kung anong problema. Lang talaga. Ano bang tawag doon? Pang-aliw. Pang-alis, stress, mga ganun. Yeah. Kaya ma-stress ka sa problema, isayaw mo, ikanta mo. Bahala sila kung ayaw nila, basta masaya ka dun sa ginagawa mo. Right. Ang paborito ko yung yung si Robin Padilla.
Idol eh. Ay, Idol natin si Ruben pati. uh, um, hindi ko pa nga nakikita yung ano mo, yung hindi pa ako nakakita ng ano, ng anak ni Baby Ama. Dami ko nang nakita eh, pero wala pa ako nakikita ng anak ni Baby Ama. Alam ko matibay, alam ko aanuhin mo yun eh. Gagalingan mo dun. So, may tanong ako, Marjon. Pwede bang MJ na lang tawag ko sa'yo? Okay lang. So, may asawa ka na? Meron, may asawa na, may asawa at anak. May asawa at anak, yes. Yes, I mean, yung sitwasyon namin hindi maganda. Yeah. Well, lahat naman tayo na, mga pagdating sa relasyon, mga may pinagdadaanan. Minsan maganda, minsan hindi. Pero, kapit lang pagdating sa ganun. Talagang, kapit lang. Kasi, hindi naman laging Pasko eh, Yeah. Hindi laging Pasko. Talagang dumadating sa tao yung problema, pagsubok. Kailangan, laging nakahanda. Right. Katulad nung sinasabi ng tropa ko na si Pine, sabi lagi ni Pine, ay tibaye. Tibaya. Pag hindi mo tinabaya, talagang Lugmo kayo pare. Mayaw ka. So, since panggabi ang trabaho mo, gaano kahirap sa pamilya mo ang schedule mo? Panggabi ba trabaho mo? Panggabi ako ngayon tuwing 15 days naman kami nag-day shift. So 15 days panggabi, 15 Pilipinas. days pang araw. I got you. Ayos yun. So sa araw, kaya pala lagi kita nakikita pag nagvo-vlog ka, sa araw, Sa gabi kasi medyo maraming customer, hindi ganong makapag dito. Right. So, ang pamilya mo ba nandyan kasama mo? Well, malayo ako sa pamilya. Nasa probinsya yung pamilya ko eh. Lahat sila. Ako lang nandito sa Batangas. Sa Batangas? Santo Tomas. Santo Tomas. Andun ako sa Batangas nung nakaraan nung umuwi ako ng Pilipinas. Nasa Batangas ako sa pumunta naman ako Anilaw. Dito ako sa may Padre Pio. Nakita ko yun. Actually, laging binabanggit ng asawa ko yun, yung Padre Pio. Gusto daw niya pumunta doon. Maganda yata ang simbahan yun. Hindi pa ako maganda. Napakaganda. Ay, ako nga, dito lang sa malapit. Di man lang ako nakakapasyal. Mga banta. So, since malayo ka sa pamilya mo, anong ginagawa mo para mabawasan yung pagka-miss mo doon, lalo na sa anak mo? Yun na yung ginagawa ko libangan sa halip na mamanglaw ako yun. Ginagawa ko yung pag-TikTok, pag-reels para mawala yung parang wala lang problema. Sasayaw ako, kakanta ako para mawala yung lungkot at yung panabig ko sa mga anak ko. Right. Yun lang yung yung panlaban ko. Yeah, sigurado. Gaano kahirap yung ganong kalayo, sa lalo na sa mga anak mo? Mahirap, napakahirap yung malayo pa sa anak. Yeah. Kasi pag uwi mo galing trabaho, may yayakap man lang sa iyo. Right. Sa loob, kahit paano, matatanggal ba yung pagod mo, yung antok mo, talagang pag sumalubong na sa iyo anak mo, kaya pus na yan. Tanggal na ang pagod nating bilang isang ama eh. Right. Mahal lang yung anak natin. Yeah, mapasalubong mo lang ng Angel's Burger. Sobrang saya na, nakatanggal pagod na rin yun para sa'yo. Actually, parehas tayo na, ng sitwasyon. Medyo, ikaw nasa Pilipinas ka pa rin. Kasama mo sila. Parehas yung bansa nyo. Ako, layo ko sa anak ko may, Mas malayo, Yeah. Minsan nga pag bumibisita ako sa Pilipinas, pag paalis na, ang hirap iyapak. Ang hirap papunta sa airport, pag umiyak yung bata.
naiintindihan ko yung sitwasyon mo, you know? So, yun nga, naalala ko, naalala ko nung sumasayaw ka pa ngayon? Wala na sa pagsayaw, hindi na maisigit kasi may trabaho, hindi tulad ko na tambay, basketball, sayaw, kung saan mapunta. Kung wala pang pamilya, di ba? Kahit saan pumunta. Yeah. Lakad papunta Aglayan. Sayaw, yan. Kumba. Talaga naman, kahit saan malayo, lakad. Aban. Iba na kasi pag may pamilya na eh. Hindi mo na magawa. Naalala mo ba yung kami nga pala ni Marjorie, matagal na kami magkakilala, kami ni MJ. And naalala mo ba, pumunta tayong sayawan sa Mangga, tapos may kasama tayong chicks. Hindi natin babanggitin yung pangalan. Nakaangkas kami pa. Tapos pumunta tayo dun sa may lupa namin dun, tapos doon sa pabundok. Ay, sa madilim siyempre. Madilim. Yes, sir. Tuwa naman ako pag dumadaan sa lumaki. Paano? Talaga, hindi ko rin makalimutan yung natin na yun. Tapos napaaway tayo nung gabi. Si Miss D. Oo. Tayo pinagkakaguluhan kasi talagang mapaaway pa tayo kahabol. Sabi nga, amoy daw yung yung pagkaalis natin nung gabi doon. Amoy daw yung bibig. Sa iyo, pre, yun. Parang look out lang ako eh. Look out! Madadali tayo ng asawa ko pagkatapos. Matagal na yun, baby. Matagal na yun. Ay, napakatagal na. Napakatagal na. Siguro mga 15 taon na yun. Ilang taon yun? Hindi lang. Yeah. Taon ka pa lang nun eh. Yeah, me and Marjo, we go back. All the way back. Siguro mga second year ako, first year ako nun eh. Pero, nabanggit mo tungkol sa basketball, alam ko mahilig ka mag-basketball eh. So, nabalitaan ko yung away niyo sa basketball na nag-intercommercial dun sa Manila. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ng kumpanya kasi baka, hindi ko alam kung magandang look yun para sa kanila. Pero nakita kita sa video, ikaw yung unang-unang nag-dive. Kwento mo nga yung nangyari. Hindi ko talaga alam kasi kung anong... yung time na yun, naman talaga, kasali ako dun. So, hindi naman ako naglaro. Nandito rin ako sa Tanawan. So, lumuwas ako ng Manila para manood kasi nga parang semi-finals na ata ng team namin na yun. So, hindi ka pala kasali? Hindi ka pala kasali doon? O, kasali ka? Kasali okay. ako. Naka-line up ako doon. Yeah. Hindi lang ako naglaro talaga. Pero kasi ilang laro na kasi akong hindi nakapag Right. Sa game kaya hindi na siguro ako pinayagan ng magandang laban tapos medyo pisikalan na parang yung referee hindi na pumapabor saan, parang pabor doon sa kabila. Tagal lumawari yung yung referee ninyo. Nagiinitan. Guardian Luma. Si Kuya Yorinyo alias Balaas. Kainitan na sila. Higil. So, nanonood lang ako, silang nandun eh. Yeah. Nagkagulo na eh. Silang nandun ako naiwan sa upuan ay so medyo ako nagkilit. Ay pag punta ko doon sa court, ayun kagad so nakalaban niyang na binanatan mo. Binanatan ko na kagad doon. Ay nabigla din. Sa likwat. Malaki talaga puta. Ay pagkadali ko sabay layo ko na. Malaki. Starter ka pala. Doon lalo nang nagkagulo nung nasapa ko yung Kumbaga sa mga gang, ikaw yung starter. Ako yung naiwan, ako yung huling dumating pero ako agad yung nagkaya. Banat. Sumalikwat ka agad. Ako agad yung nagkaya. Sabi ko kung pag-basketball talaga. Kagulo talaga nga. Pinalabas ako ng court. Pinalis ka ng ng gym? Pinalis ako ng gym eh. Pinalabas ako.
natin ako sa labas ng mga kalak. So, umano na rin ako. By alis ko. Yeah. Oh, so, so, ano tayo? Balik tayo dun sa pagbablog mo. You know, kasi nga, lagi ko napapanood mga videos mo. Talaga naman, tuwan-tuwa ako. Pati yung asawa ko, pinapadala ko pa nga sa kanya. Meron akong video mo dito na sinave ko sa cellphone ko. Yun nga, yung nagpapiano ka. Todo. Ano na sa akin yun? Nawala na sa ano ko yun Matagal ko na kasing post yun. Matagal na yun. At tagal sinave ko na tawa nga ako. Sa ano ako dun, sa Victoria ata yun, sa ano ni Mayor Baldos. Sa pinapagawang nag-ano ka rin doon? Nag-ano ka rin kay Baldos? Ano lang ako doon, nag-labor lang ako sa nag-barnis. Construction. Oo. Nice. Lahat napasok para ano. Kailangan talaga eh. Kailangan. Pero yun nga, ang mga paborito kong skits mo, yung mga yung kay Robin Padilla. Kita ko yung mga bago mong skits ngayon. Yung taga saan yung kapartner mo ngayon sa mga skits mo? Ano ba yun? Like, partner talaga kayo o ini-edit mo lang? Ano lang namin yun? Sa TikTok kasi yun. Oh. Yeah. Inaano lang sa TikTok ko, tapos sinasabayan yung magkaduwit lang kami. Taga Mindoro din siya. Parang siya, hindi ka sabi ko may isang puro at isang mestizo. Right. Yeah. Nakita ko yun, isang puro, isang mestizo. Mestizo mangyan. Yan. At ako na at yung isa na may purong-puro talaga yun. Puro mangyan. Oo, nandun kay Tita Maribel yun, nakatira. Yeah. Nag-aaral ni Tita Maribel. Yeah, nakikita ko nga si laging ang number one sharer ng ng mga post mo si ang pangalan, nakalimutan ko na si ate, nakalimutan ko na yung pangalan. Pero taga dun siya sa Pili. So, anong tumutulak sa'yo para ipagpatuloy ang pagbablog? Ay, hindi ko kasi ang tumutulak sa akin na tuloy-tuloy yung pag-vlog. Siyempre, para nga yung sa mga problema, stress, pantanggal ko kasi ng yan eh. Yeah, pantanggal talaga. Para hindi ako mamroblema ng mga kung ano-ano at napakarami talagang problema sa buhay. Minsan kailangan lang tumawa para yung problema eh. Kailangan manood ng mga So, manood ng ball. Malaking bagay sa akin yan. Yeah. Makakawala talaga ng isa, mag-stress ako sa problema. Right. Doon ko na lang nilalaan sa mga kanta pag-vlog na yan. Right. Yun talaga yung number one Kasi dyan din ako nakasurvive sa problema na yan. Yeah. Yeah. Kasi talaga minsan sa sobrang lungkot ng buhay, kailangan mong itawa para hindi ka matuluyan ng lugmok, Oo. Yun lang yung nagtutulak sa akin na para hindi ako tumigil sa ganito. Kasi malaking tulong, lalo't malayo sa pamilya. Right. Ang hirap pag malayo sa pamilya. Yun na yung libangan ko kasi. Right. So, nakikita ko sa mo, madami ka na rin supporters. Nakikita ko, madami kang followers. Tuwan-tuwa sila. Nakita ko, ang dami ng views lagi ng mo, ng mga videos mo. Pinampadami. Kaya tuloy-tuloy yung suporta pala rin. Right. So, sa mga supporters mo, may gusto ka bang iparating? Sa mga supporters, maraming salamat sa walang sawa niyong support at sana huwag kayong magsawang suportahan ang aking mga rin sa TikTok. Ganon din, suportahan na lang, tulungan ba para pare-parehas tayong kasi paano yan eh, talagang sa daming nag-vlog, sa daming nag-release, tayo sabay-sabay, talagang may panahon na bilang ako, bukas siguro ako naman yung mapili ng na ako sa akin na talaga nakataon. Right. Gano'n na. Right.
Ang ano kasi, eto naman yung sa akin. Sa sobrang daming nagfe-Facebook ngayon. Sobrang daming nagfe-Facebook ngayon, sobrang daming nagshi-share, nagla-like, kung ano-ano. So sobrang dami nating kilalang tao. Pero konti lang yung nagshi-share ng ano natin, right? Konti lang yung like ano ba naman yung i-like at mag-comment lang ng kung ano, para pandagdag engagement. Magla-like ka lang naman eh. Mahirap ba yun? Yun na nga eh. Yun nga, parang ayaw pa nila, pag nakita nila yung video mo, kahit i-like lang at mag-comment ng ano bang ginagawa, yung mga ganun, hindi man lang magawa. Yun ang lalo-lalo, kamag-anak mo, hindi man lang makapindot na like. Right. Pero nagpi-Facebook sila araw-araw, lagi kung kanin-kanin nagli-like. Kaya ako nga, pag nakikita ko yung post mo, nagko-comment ako kahit kahit ganito lang, nagko-comment ako para pandagdag engagement. Oo, yun yung pinakang isang malaking bagay talaga. Yeah. Kasi pag pag halimbawa nag-comment, ibig sabihin lalabas ulit yung post mo sa ng mga friends niya. Lalabas yung post mo lalabas yun, dagdag engagement yun. Kaya, sa mga diyan, sa mga kamag-anak ng mga vloggers, kamag-anak ng mga content creators, yeah. Mag-like naman kayo. Like, you know what I'm saying? Kahit mag-comment kayo kahit konti lang. So kahit smile lang, tas like, hindi na mahirap yun eh. Pinapanood mo naman. Right. So yun na nga. Talaga, mahirap pag ganun. Tulad sa daming pamilya ba naman ay kung lahat sila magla-like sa post, di ba malaking na yun? Right. Parang ang hirap lang gawin yung bagay. Yeah, parang sa totoo lang, parang ayaw nilang umangat ka. Oo, ayaw masapawan. Well, okay, so alam naman nila sa totoong buhay na nakakatawa ka. Pero pag nakita ka sa Facebook, ayaw mag-like. Ganun. Nakakaloko rin minsan eh. Okay din naman yung ginagawa mo, nasiyahan din naman sila. Kaya lang parang... Right. Minsan papanoorin pero hindi magla-like, hindi nakikita ko kasi minsan nagkakameron ka ng mga, ng maraming views. Pero ang like, konti lang. Right, so naisip ko, ang dami-daming nanood pero konti yung nagla-like, konti yung nagko-comment. Like, Pero ang dami mong, napansin ko nga, marami ka ng supporters, marami nang nanonood sa'yo. Pero alam mo naman sabi nila, mas maraming na nag-hate sa'yo, mas madaling sumikat. Kasi, syempre, papanoorin yung mga video mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na suporta ako sa'yo at yung inaanak ko, kumusta mo, ang dami ko ng utang, for sure. Yeah, pag nag-asawa na lang. Pag nag-asawa na lang. And, huwag kang mawawala doon. Pero alam mo, yun ang mas nasasabi ko naman sa'yo na masasabi ko sa'yo kahit isang beses hindi mo ako inano dahil Pasko o sinabihan ng may utang na ako sa inaanak ko. And sa totoo lang appreciate ko yun kasi hindi mo inaasa sa mga ninong at ninang yung pampasko ng mga anak mo, And kasi talaga namang yun ang masasabi, isang talagang masasabi ko sa'yo na napakabuti mong ama. Saludo ako sa'yo. Thank you. So, ang laki ng ngiti ni MJ. So, hindi na natin papahabain pa. Papasalamat ako sa'yo at gusto ko lang paabot sa mga supporters ni MJ na diretso tayong gagawa ng content hanggang sa dumami ng todo ang followers natin. Suportahan natin ang mga mga local natin, mga Pilipino nagtatry umangat sa buhay. Thank you din sa'yo, pre, sa invite mo sa akin din sa'yo.
studio. Yes, sir. Yes, sir. So MJ, may gusto ka bang ipayo or ipaabot dun sa mga bulubuto sa atin, sa bayan natin? So ang masabi ko lang sa ating mga kaubayan, sa mga kabataan, na lalo't na sila sa mga pagtambay na ganyan, away, iwas na sa mga ganyang away. Walang magandang may Wala. dulot dahil naranasan na natin. Dati, naalala ko dati. Ang hilig natin sa... Napakarami na nating so hindi maganda yung focus na lang nila kung naglalaro ng basketball. Right. Lang. Laro na lang. Mga may ibang gawain ng mga away-away na kung ano. Pero gusto ko munang bago natin to tapusin, gusto ko lang i-shout out si Mr. Sales ng Bungol at si Jay Privado sa pagtitraining ng mga batain natin doon. Tingnan mo yung PL lakas ngayon. Napakagaling Napakaganda ng nagawa. Napakaganda ng nagawa nyo, sir. Mga nagawa nyo, sir. Sir Jay saka si Sir Sales, napakaganda, napakalaking pagbabago ng nagawa nyo para sa bayan natin, sa barangay. Kasi yung mga tayo dun sa mga player natin ng barangay player. Barangay Pili. Ano bang pangalan ng team? Masungit? Suplado. Yan, Team Suplado yan. Team Suplado. Shout out, baby. Shout out din sa sa sponsor kay Sir Ricky Mansanal. Oh. Sa Canada. Yun yung nasa Canada. Yeah. Sir Ricky. Ako'y ako'y nanood ng game. Pinapasok ako sa loob ng basically Ruida, sa loob ng court nung kalaban yung Mar Francisco yata yun. Nagdaanan yung mga Pili. Team pala ng Pili yung kalaban ng Mar Francisco. Sabi ko, suporta ako sa Pili, lumipat ako. Pinaalis naman ako. Hindi daw ako pwede dun. Bumalik ako dun sa Mar Francisco. So mula nun, ang nasuportahan ko na ngayon, Mar Francisco, kasi doon ako sineselebrate eh. Pinalayas ako dun sa bench ng Pili. Pero anyway, maraming salamat, MJ. Susunod tayo. Thank you din siyempre sa invite mo sa akin. Maraming salamat din. Yes, sir. At gusto kong imbitahan ka ulit Gusto kong imbitahan ka ulit pagdating ng panahon. Lalo na pag marami yung lumami na yung followers mo. Lalo pag iimbitahan ulit kita at pag-uusapan natin kung ano na nagbago sa buhay. Maraming salamat. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat.